Tungkol sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at pining-pining programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-30 sa buwan ng Mayo, second to the last day ng month of May. Isang oras naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District. Siyempre, magandang tanghali sa District Director ng EPD, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta, at sa the man behind the LBKM, the Action Man, CDDS, Police Colonel Ben Liner Capili. Maaari nyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan.
sa YouTube. At sa inyo pong talapihitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. Isang oras na naman po kami maghahatid sa inyo ng ilang mga balita. At amin pong ipi-play mamaya yung convergence na naganap noong po lamang nakaraang Martes na binubuo po ng District Advisory Council, Police Stations Advisory Council, at yung District Mobile Force. Ang programang ito ay handog sa atin ng SM Supermalls at SM Mega Mall, ng Sonar, ng JB Stark Gaming Company. Well, 5 minutes after 12 o'clock, maganda tanghali, syempre, kila Attorney Valero, Attorney Bapay. At syempre, hindi ko makakalimutan yung aking pakagandang ngumiti. Nako, Angkor, Police Major Darius Agmaliw. Bago yan, congratulate natin siya on the successful, hindi ko alam kung siya ba yung nag-prepare ng lahat-lahat ng ito, yung sa Convergence. Maganda tanghali sa'yo, partner. Yes ma'am, magandang tanghali po. Binabati ko po na rin po mula sa Eastern Police District ang ating Chief PNP, walang iba kundi si Police General Benjamin Acordasser Jr. Ganun din po ang ating Regional Director ng NCRPO, walang iba kundi si Police Major General Edgar Alan Ocobo. Sir, happy viewing po tayo. Ganun din po ang ating District Director ng Eastern Police District, walang iba kundi si Police Brigadier General Attorney Wilson Azueta. Ganon din po ang ating command group. Walang iba kundi sina Police Colonel Oscar Asildo, ang ating DDDA, Police Colonel Jesse Tamayaw, ang ating DDDO, at lalo-lalo ng ating CDDS, walang iba kundi si Police Colonel Benliner Capili, ang ating action man. At binabati ko na rin po kita ma'am ng isang mainit na tanghali po sa inyong lahat. Siya pa seryoso niya, no? Napakaseryoso pero ang sarap naman ngingiti, nakakadala. And syempre maraming salamat sa aking pilot. Thank you CDDS, kay Police Corporal Robin Barameda. At sa aking sponsor nung Tuesday, nung Wednesday, thank you very much sa DVO, kay Pog, kay Ish, kay Emong, kay Mac, and kay JP. Okay, this time we are going to play yung pong katatapos lamang na convergence na naganap po sa Eastern Police District. Siyempre, thank you very much sa ating DD, sa CDDS, kay DDO, kay DDA, at sa mga staff. And siyempre, kasama na rin yung ating ka-anchor, si Major Agmaliw at sa kanyang mga staff, no? We always say that organizations succeed not in building walls but in building bridges. And this evening's activity is a manifestation of that commitment of supporting the Philippine National Police with the presence of the distinguished men and women who still believe that the Philippine National Police is indeed an organization worth supporting for. With your help, with your support sa ating mga kapulisan, our PNP members are motivated, inspired, and they are really working para sa ikabubuti ng lahat. Ang harap po natin ay peace in order so that we can have a better place to live for and to business. For restoration and holy I will on myself Thank you, ma'am.
Okay, congratulations sa lahat po ng advisory group. Convergence of EPD Advisory Group for Police Transformation and Development. We have 10 minutes after 12 o'clock. Ang programa ito ay handog sa atin ng SM, ng Sonar, at ng JB Stark Gaming Company. So this time, atin pong tanggapin ang ilang pag-uulat mula po sa ating EPD, PNN Police Reporters, mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Jenny May. Kaugnay sa layuning mas mapagtibay at mapalawig pa ang ugnayan sa pagitan ng Eastern Police District at mga stakeholders nito. Isang mass outtaking ang isinagawa para sa mga District and Station Advisory Group ng EPD na ginanap sa Tanghalang Pasigueño, Pasig City. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan at pinasinayaan ng District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Azueta, kasama ang mga miyembro ng EPD Command Group, District Staff, Chief of Police mula sa 4 na himpilan ng pulisya ng EPD maging ang District Mobile Force Battalion. Sabayang nanumpa ang mga District and Station Advisory Council bilang opisyal na pagtanggap sa kanilang mga tungkulin at bilang pagsuporta sa mga programa ng ating kapulisan. Labis ang pasasalamat ni Police Brigadier General Wilson C. Azueta sa walang sawang suporta ng bawat isa na siyang nagsilbing susi sa bawat tagumpay at magiging tagumpay ng mga programa at adhikain ng EPD. Layunin ng aktibidad na ito na mas lalo pang mapagtibay ang ugnayan ng mga kapulisan ng EPD at mga support groups para sa ikauunlad ng ating pamayanan at tuluyang makamit natin ang magandang kinabukasang ating hinahangad. At para naman sa pagpupugay sa ating pambansang watawat ng Pilipinas, ang Eastern Police District ay buong pusong tumatalima sa PNP core values lalo na sa pagiging makabansa. Dahil dito, nagsagawa ang EPD ng simultaneous flag raising ceremony para sa selebrasyon ng ating National Flag Day ng ating bansa. Pinangunahan ng Deputy District Director for Administration ng EPD na si Police Colonel Oscar P. Hasildo ang nasabing flag raising sa EPD Headquarters Multipurpose Hall na kung saan ito'y dinaluhan ng mga miyembro ng EPD. Ang nasabing makasaysayang kaganapan ay isinagawa din sa iba't ibang himpilan ng pulisya ng EPD mula sa Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan at maging ang District Mobile Force Battalion. Sa pagtaas ng ating bandila sabay ang pag-awit ng lupang hinirang, taas pusong pagmamalakit pagpupugay ang iginawad ng mga kapulisan bilang karangalan sa ating watawat na siyang sumasagisag sa dalisay na prinsipyo at buhay ng nagkakaisang Pilipino na lumaban para sa kalayaan at kasarinlan ng ating inang bayan. Tunay ngang hindi matatawaran ang sakripisyo ng ating mga ninunong Pilipino. May paglaban lamang ang ating bansa sa mananakop na mga dayuhan. Kaya't marapat lamang na ating ipagmalaki at ibandera ang simbolo ng ating kalayaan, ang simbolo ng kalayaan na may bahid ng dugo't buhay ng ating mga bayani, ang simbolo ng ating malayang inang bansa, ang ating pambansang watawat. Yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Jenny May Dolor. Okay, this time atin naman pong tanggapin ang pag-uulat mula po kay Patrolwoman Mel Loquias. 4 na drug suspect arestado sa magkaiwalay na drug bypass operation ng Eastern Police District. Timbog ang 52 anyos na drug suspect na kinilalang si alias Papa at alias Jonas, 51 anyos, sa Block 39 Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sa ikinasang bypass operation ng Mandaluyong City Police Station Drug Enforcement Unit, nasabat mula kay Papa ang mahigit kumulang 2 gramong iligal na droga na may standard drug price na 13,600 pesos. Kalakip ang bypass money na ginamit na pain ng poser buyer sa kanilang transaksyon. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs o RA 9165 ang isinampal laban sa suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng Mandaluyong PNP. Samantala, naaresto naman sa Barangay Tumana, Marikina ang 2 drug suspect na kinilalang sina Itlog, isang CICL at alias Vive, 28 anyos, sa ikinasang drug bypass operation ng Marikina PNP.
Nakumpiska mula sa mga sospek ang 4 na silyadong transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit kumulang 7 gramo at may standard drug price na 47,600 pesos. Isinumiti na ng operating unit ang mga nakumpiskang ilegal na droga sa EPD Forensic para sa masusing eksaminasyon at kaukulang disposisyon. Habang ang mga nahuling sospek ay kasalukuyang nakakulong sa Marikina City Police Station Custodial Facility para harapin ang kanilang kaso. Mula naman sa Pasig City Police Station, 68K halaga ng droga na sabat sa isang drug suspect. Arestado ang 53 anyos na lalaking ito matapos kumagat sa kinasang bypass operation ng mga operatiba ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit sa barangay Maybunga, Pasig City. Kinilala ang suspect na si alias Patty, isang construction worker at residente ng barangay Tipas, Taguig City. Nakumpiska ng otoridad mula sa kanya ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na may kabuuang halaga na 60,000 at 800 piso. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Pasig City Police Station Custodial Facility ang suspect habang gumugulong ang kanyang kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang mga nakumpiskang iligal na droga ay nasa kustudiya na ng EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon. At yan po ang mga ulat mula sa Team EPD Pangmamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Merin Biloquias. Okay, maraming salamat sa ating EPD PNN Police Reporters, Patrolwoman Jenny May Dolor at Patrolwoman Mel Loquias. Ang programang ito ay handog sa atin ng Sonar at ng JB Stark Gaming Company. So this time, napakapalad po natin, ano? Ang ating mga makakasama, 2 po sila, ay nagmumula po sa Regional Community Affairs and Development Division, RPSB, NCRPO. This time, atin pong ipi-play yung kanilang ABP, and during the interview, we're going to plug yung pictures na pinadala nila, no? So, we have 19 minutes after 12 o'clock and we're now playing the ABP of our CAD. Yan po ang napakaraming okay, happy viewing kay Ma'am Kat Kapili and then kay Rolly, no? Makikita yata kita ngayon. At syempre kay Kanono. Inyo pong makikita sa screen yung napakaraming accomplishments, no, ng Regional Community Affairs and Development Division. Okay, habang piniplay ni Arnold yung pictures, no? Mukhang mali itong lumalabas sa picture natin. Okay,
Yan po ang latest na mga accomplishments ng nasabing tanggapan. Okay, habang inyo pong pinapanood ang pictures ng Regional Community Affairs and Development Division, let me introduce our two guests. He's a native of Mankayan, Benguet. Happily married to Ma'am Jane Felisarta Golokan. Blessed with 3 kids. PNPA Class 2007 graduate. BS Commerce graduate. Training courses po niya is Police Senior Officers Advanced Course, Police Senior Officers Basic Course, Specialized Courses, Chief of Police Qualification Course, Tactical Commanders Course. Ang previous assignments po ng ating guest was once at the NCRPO and still ngayon nasa NCRPO pa din si Sir. Was once with DPRM, with the Special Action Force, with PRO 11 and National Headquarters. He received several awards. 59 Medal of Papuri, 6 Medalya ng Kasanayan, Siapa sa Natatanging Unit, Letter of Commendation, Medalya ng Mabuting Asal, Medalya ng Pagtulong sa Kapwa, Medalya ng Pagtulong sa Nasalanta, Medalya ng Paglaban sa Manliligalig, Medalya ng Paglilingkod sa Mindanao, PNP Badge of Honor, Medalya ng Ugnayan Pampulisya, Military Merit Award. On behalf of the man behind the LBKM, amin pong taus-puso kayong pinasasalamatan sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon together with my co-anchor. One of our guests ngayon pong araw na to for the LBKM, Assistant Chief Supervisor ng Regional Community Affairs and Development Division, Police Lieutenant Colonel Yancy Butch S. Golokan. Maganda tanghali po sa inyo, pero mamaya na natin si Sir i-introduce na rin natin kasabay ng ating focal person. She is one of the pioneering implementer of RPSB program in PRO 11 and PNP staff. Currently Chief of the Regional Complaint Referral and Monitoring Center of NCRPO. 2022 Best Junior PCAD PCO Nationwide. 2018 Top WP.
Muli po aming taos-pusong pagpapasalamat. Pagbibigay niyo sa amin ng panahon upang kayo ay makadaupang palad with us. With us will be the focal person of the RPSB, ARCAD, Police Major Rowena Martinez. Magandang tanghali po sa inyong dalawa. Kasama ko po ang aking co-anchor, si Police Major Darius Agmalio. Sir, Lieutenant Colonel Golokan and medyo yung dating yata sa signal ni Major Salem, ano? Medyo parang ano siya, cracky and static. Hindi natin makita yung mukha ni Lieutenant Colonel Golokan. Medyo madilim yung camera ni Sir. Okay, magandang tanghali po, Lieutenant Colonel Golokan. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, Ma'am Flory, and good afternoon, Major Agmalio, at saka sa lahat ng mga tagapakinig at saka nanonood ng programa po ninyo. And Weng, long time no see. Good afternoon. Pabatiin natin si Ma'am. Weng ba ang tawag kay Ma'am? Kay Major Salem, magandang tanghali po, Ma'am. Yes, good afternoon po, Ma'am Flory. Good afternoon, Sir Gulukan, sir. Sir Agwali, at sa lahat po ng ating taga-subaybay sa ating programa, good afternoon. Binabati ko na lang din po ang ating napakabait at napakasipag na Regional Director ng National Capital Region Police Office. Walang iba, Police Major General Edgar Alan Ocobo. Sir, good afternoon, sir. Okay, alam niya, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, partner, bumati ka naman. Pero bago ka bumate, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, although nasa isang unit itong ating kasamang mga panauhin, pero ang isa dyan ay malayo sa atin ngayon, ano? Kaya thank you very much for giving us this opportunity also na mapagbigyan kami, although ang layo ni Ma'am ngayon, ano? Partner, batiin mo naman yung ating mga panauhin. Sir, welcome po sa Lingkod ng Bayan, Sir Golokan, sir, and Ma'am Wen. Welcome po sa Lingkod ng Bayan po. Okay, siguro kay Lieutenant Colonel Golokan na muna ako, no? Dahil dito pa lang sa introduction ni Ma'am Weng, ni Major Salem, mukhang siya yung action man dito, no? Siguro alamin muna natin from the Acting Chief and Supervisor of RPSB ARCAD ang mission statement ng RPSB in NCRPO, sir. I hope nakuha tayo ni Lieutenant Colonel. I just don't know. Nakuha niyo po yung aming tanong? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Narinig po natin. Yeah, go ahead, sir. Bali po ang main agenda po ng RPSB natin is anchored po siya sa NTF LCAC and sa 5-point agenda ni GPNP itong especially itong community engagement. So since merong 5-point agenda si GPNP itong personal moral and welfare, itong integrity enhancement, information and communication technology development, aggressive and honest law enforcement operation, and itong community engagement. So itong RPSB na program po ng ating regional director is anchored po sa programa ng ating Chief PNP and of course also sa ating presidente and sa sa programa po ng NTF LCAC. Sir, pwede ho bang matanong ano po ibig sabihin, sir, ng RPSB, sir? Para sa kaalaman din ng ating mga tagapanood, sir. Ang RPSB po is Revitalize Police sa Barangay. Itong programa po ito is hindi po to bago.
Hindi po to ngayon lang natin ginawa. And Lieutenant Colonel Golokan, babackupan ko yung tanong ng aking co-anchor, no? Dahil tinanong mo kung ano itong RPSB. Alamin na rin natin kasabay nito ang saan nag-originate ang RPSB at ano ang naging accomplishments nito. Mamaya naman, ating tutunguhan yung ating isa pang panauhin, the focal person of RPSB. Nasa kanya ang lahat ng mga yung mga proyekto nakita natin. Sir, go ahead please. Ma'am, actually, mas nakakapag-explain sa inyo si Major Rowena Jacosalem in relation sa origination ng RPSB, pero meron lang akong padadagdagan ko na lang sa kanya na po ito pong RPSB sa which I said earlier is dati pong programa ng dati po nating Chief PNP noong 2011 si General Bartolome, and which is the police sa barangay. And nung panahon po ng ating regional director as DRDO and DRDO of Region 11, ginawa po itong revitalized police sa barangay, which is hindi lang po isang police officer ang dinadala natin sa barangay, kundi isang team ng police officers po na dinadala natin sa barangay para i-address ang mga problems po sa barangay, lalo na po yung insurgency problem doon po sa Davao Region sa PRO 11. So yun po ang origination, doon po nag-originate po yung RPSB. Major Rowena Jacosalem, pakidagdagan mo. Okay, bago natin padagdagan kay Major Jacosalem, tayo muna po ay mag-i-station ID. Music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 32 minuto, makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang programang ito hindag sa atin ng Sonar at ng JB Stark Gaming Company. Siyempre magandang tanghali po sa, again, congratulations dun sa Convergence. And this time, happy watching kay The Action Man. Okay, may pinadadagdag si Lieutenant Colonel yung ating Assistant Chief Supervisor ng RPSB, may pinapadagdag siya. Pero siyempre sa idadagdag ni Major Jacosalem, nais na rin natin itong idagdag, engineer, medyo nag-e-echo sa akin. Oo. Siguro doon sa ating nasa Davao, baka po may bukas tayong dyan o malakas. Nag-e-echo po dito sa amin. Si Lieutenant Golokan nawala. Ayun. Okay, isama na rin natin, Ma'am Weng, makikigaya na ako kay Lieutenant Colonel Golokan. Is it possible to replicate? Okay, is it possible to predicate RPSB to the whole nation? Yes, good afternoon. Yung sa tanong niyo, ma'am, yes, pwede. Pero doon sa isang tanong na, ano ba ang RPSB? RPSB stands for Revitalized Police sa Barangay. Now, yung RPSB program namin na nanggaling dito sa PRO 11 way back 2019, ito po yung panahon na yung Region 11 is under the command of our previous regional director, now Lieutenant General Fillmore Escobar ang ating Eastern Mindanao Commander. That time,
That time po, ang ating regional director na si Police Major General Edgar Alan Ocobo, ang ating Deputy Regional Director for Operations. Kung natatandaan niyo po, nagdeklara ang ating previous president, ang ating former president, na kailangan before his term ends, matapos na po yung problema natin sa insurgency. Now, ito yung naging programa ng Police Regional Office 11 kung saan tinulungan niya ang Armed Forces of the Philippines na ma-recover, ma-clear, ma-recover, at totally free ang isang lugar o ang Davao region to be particular from being affected ng insurgency. Which is, nung nangyari nga, 2022, nag-declare clear from insurgency, na-insurgency free ang Davao. Ngayon po, dilala ng ating butihing regional director ang kanyang programa dito doon sa Special Action Force. Ang ating pong PNP SAF, ang ating elite force ng PNP ay nagpatupad din ng RPSB program sa kanyang 14 battalions. Correct ba, Sir Gulukan? 14? Yes. Kasi namin ni Sir Gulukan yung training. At dito naman po sa NCRPO, naging blended ang ating concept sa RPSB. Hindi po siya nakatutok. Unlike doon sa PRO 11 and SAF na nakatutok talaga siya sa insurgency problem. Dito po sa NCRPO, ang ini-engage po natin ay ang mga problema natin sa criminality, sa drugs, and those areas na meron tayong tinatawag na Communist Affected Mass Organizations or CAMOS. Yun po ang mga problem na ina-address ng ating RPSB program. Medyo magkaiba lang siya sa mga GIDA barangays like PRO 11, pero naging epektibo siya dahil nga nagkaroon ng magandang intervention program in support to the National Task Force LCAC, ang ating Philippine National Police. Okay, ma'am, may I just butt in, what is GIDA? GIDA barangay o BIDA? GIDA, yung geographically isolated and disadvantaged areas. Yun po yung talagang highly affected ng mga communist organization or mga tinatawag nating terrorist group or yung communist terrorist group, CTGs and mga insurgents. And as part of I just don't know if anybody could answer this one, Yes. As part of the program ng ating RPSB, napanood po namin, nagbibigay din kayo ng may livelihood, learnings for the first aid, mga self-defense, and lalo na yung community relationship ng ating kapulisan sa komunidad. Since yun nga Regional Community Affairs Development Division, talagang ang kabuuan ang inyong inaalagaan. So, siguro partner, gaano kalawak na ang narating ng accomplishment ng RPSB? Sir, may I answer, no? Doon po sa sinasabi kong PRO 11, meron po tayo yung Eastern Command, in-implement din nila ang same program, covering Region 10 and 13, and with the PNP SAF na na-assign sila sa mga red areas, masasabi po natin, we are almost there, na malapit na talagang ma-declare na insurgency free itong lahat ng mga areas kung saan nandoon yung ating RPSB. Kasi malaki po yung tulong nila doon sa ating campaign ng Philippine Army or ng AFP. Kasi usually, ma'am, yung mga areas na yan, na nandoon ng Army, yung mga CTG o yung tinatawag natin mga communist terrorist groups, nag-aano lang yan, naglalaylo. Pero not totally na iniiwan nilang lugar. But then, nung nagkaroon na ng RPSB po, by the time na alis na po ang Army, katapos na nila ng kanilang community support program, papalitan po sila ng RPSB para hindi po ma-recover ang area. Pag hindi na-recover, hindi na po mababalik sa mga insurgents until such time kung makikita nyo,
Mayroon mga services na pumupunta na sa bukid because yung mga local government unit natin, mga national government agencies, nakakapunta na po freely doon sa mga isolated areas. Those areas are unserved and underserved. So kaya nagiging priority sila sa lahat ng mga government services. Ma'am, Go ahead, Lieutenant Colonel Gocolan, go ahead. Ma'am, gusto ko rin dagdagan yung sabi ni Major Wena. Go ahead, sir. Yung RPSB kasi in support sa insurgency, malaki din po ang pasasalamat ng AFP sa PNP, PRO 11 in relation sa RPSB program kasi since yung PNP natin is sila na ang nag-hold sa isang area para hindi po ma-recover ng insurgents or yung NPA yung isang area, yung AFP po natin, instead na ang gagawin po nila is i-recover yung area o babantayan, ang ginagawa po ng AFP natin is nakaka-focus po sila sa insurgency operation. So, yung buong force po nila is na-focus po talaga to nahabulin po yung mga armed group ng CTGs natin while our RPSB na nandun po sa naka-hold po sa area is tinutulungan po i-develop yung barangay or palakasin yung BBI nila or barangay-based institution or barangay peacekeeping institutions at saka iparating po yung mga services ng national government agencies and other non-government organizations na gusto pong tumulong sa mga isolated areas na hindi po marating ang mga services ng government dahil po sa una is siyempre yung presence ng armed groups kasi natatakot po yung mga national government agencies natin na pumasok doon at saka non-government organizations na pumasok doon. And of course, yung ma-develop po yung mga, lalo na una yung kalsada po nila. So, yun po, ang napakilaking tulong po yung RPSB natin in relation po sa insurgency. So, kaya po na-declare na insurgency-free po ang Davao Region last year. Okay, partner. Sir, follow-up question na rin po. Nabanggit nyo kanina, ma'am, may other agency, NGOs na tumutulong sa atin. Ito ba ay pag nag-deploy ba tayo ng coming from the RMFB na i-deploy natin sa target barangay natin, well coordinated po ba sa mga LGU natin ito? Kasi minsan, ma'am, mayroon hindi nagdideklara ng LGU na isang barangay affected pala ng mga insurgency. Coordinated ba ito, ma'am, sir? Actually, I will explain. Yung sinasabi nating priority barangays o yung mga na-deployan natin na barangay is hindi po tayo yung nag-determine yan. Is the National Task Force LCAC. Talking of the red areas sila po ang nag-determine kung ano. Kung maalala nyo, may in-identify na mga barangays na naka-receive ng 20 million na barangay development program. Nasubaybayan nyo po yan. Yung barangays na yun po ang dideployan natin ng RPSB because one of the mission ng RPSB is to ensure and secure the implementation of all barangay government projects. Yung lahat ng mga projects ng ating gobyerno na nakalaan doon, kailangan ma-secure at ma-ensure natin na ma-implement. Yun yung one of the important mission ng ating RPSB personnel. Now dito, sir, talking sa NCRPO na RPSB, kasi yung kinakwento namin, masyadong baka ma-confuse din yung mga audience natin kasi si NCRPO po, wala pong GIDA barangay. Wala tayong GIDA barangays. Ang ating RPSB dito po sa National Capital Region is, gaya ng sabi ko kanina, nakafocus po tayo sa criminality, yung campaign natin, anti-criminality, yung approach natin, anti-illegal drugs. And of course, we also, in
ina-address din natin yung problema natin sa mga areas wherein marami po tayong mga communist affected mass organizations. Ang nangyari na po to sa amin, kasama ko po ang aking butihing team leader dito, si Lieutenant Colonel Gulukan. Yung Mindanao Avenue, kung naalala nyo yan, maraming nakatira dyan na mga illegal settlers, di ba? So sila din po, may mga influensya dyan ng mga organizations na connected sa CTG. Kaya mahirap po, nahirapan ng ating gobyerno para isettle sila. Kanong last year, nag-offer po at nilapitan po actually ang ating former director ng SAP, natulungan sila paano nila ma-remove yung mga illegal settlers at para matuloy na talaga yung since 1980 pa na Mindanao Avenue yan na highway. Kung naalala nyo yan, yan yung first namin dito na accomplishment na RPSB NCRPO. Kaya kung March 14, 15, 16 na peacefully remove ang mga illegal settlers, na ilipat na namin sila sa kanilang mga permanent na tirahan doon sa bigay ng National Housing Authority. So yun ang pinaka successful na RPSB program na ginawa namin dito sa NCRPO. Since then, pinagpatuloy ng ating regional director at ngayon currently meron po tayong 15 deployments sa ating focus barangay. Yung focus barangay naman natin, ang parameters namin doon, yung yung mataas ang crime rate niya, yung kanyang drug affectation, at isa din po siya sa tinatawag nating depressed area. So, yun, ang RPSB po natin nandoon para tulungan po ang communities na ito. Marami din po silang presence ng illegal settlers. Okay. Partner, sandali, may tatanong ako kay Lieutenant Colonel Gocolan, revitalized police sa barangay. Habang pinapakinggan ko, napakasarap pakinggan, yung pangangalagang ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating mga otoridad. Pero nais ko din alamin paano nila na-identify, yung meron pang NCRPO, halos entire Philippines, yung meron tayong RPSB, parang ganon sa pagkakaintindi ko at sa nakita nating mga ginagawang programa. Pero paano makakapasok ang isang barangay, paano na-assess para ma-consider sila to be one na matatawag nating revitalized police sa barangay na iaalagaan, i-assess ng ating mga otoridad, lalo na higit ang ating ARCAD. Lieutenant Colonel Gocolan? Yes, ma'am. So, in relation din sa sinabi ni Major Jaco Salim kanina na nadidetermine po yung target barangays natin dito sa NCRPO in relation po sa crime rate niya, in relation sa dami ng krimen na nangyayari. Kasi ang gusto po ng ating regional director is parang ibang approach in relation po sa anti-criminality. At lalo na po sa drug affectation. So, depende rin po sa drug affectation and depressed areas. Pero, usually po, yung tatlo po na yan, halos parang iisa lang po yan. Parang kung anuhin po natin, kung i-analyze po natin, usually kung saan po maraming krimen is usually doon po ang mga depressed areas. And kung saan maraming drugs, doon din po sa depressed areas. So, since yan po yung mga natin, target barangays natin, yan po yung naging mga target barangays po natin. So sa NCRPO po, initial po, meron po tayong 15 na initial deployment, 15 na barangays na initial deployment po dito sa buong NCRPO. So meron po tayong 15 na teams na nakadeploy dito sa buong NCRPO to address
anti-illegal drug campaign, anti-criminality campaign, and to bring the services of the government directly to sa mga tao po nandun sa mga, lalo na sa mga depressed areas. So, Okay, go ahead sir, go ahead. dagan ko po, in relation po sa anti-illegal drug campaign po ng ating regional director, since yung approach kasi ng RPSB is kakaiba compared po sa dating or mga previous approach po ng ating gobyerno or ng ating PNP. So, sabi po ng ating regional director, paano po kung try natin yung RPSB? Kasi halos lahat po ng mga interventions na anti-criminality and anti-drug is nagawa natin. What if subukan natin yung RPSB kung baka makatulong po or baka ito na yung missing link para ma-solve natin yung krimen, mawala yung drugs, and at the same time, matutulungan natin yung community or yung mga tao or yung mga nandun sa depressed areas na umangat po yung kanilang pamumuhay. Okay. So parang ano to partner, ano, generally speaking, merong criteria din para ma-identify mo ang papasok sa revitalized police sa barangay. Partner? Yes, ma'am. Tama po yung sinabi ni sir, may criteria at sinabi niyo na rin po ano. Sir, question na rin po, no, follow-up question. Nabanggit niyo na rin po magde-deploy tayo ng police doon. Meron bang certain numbers or company at kailan sila magtatagal ng isang barangay po? According po sa deployment natin is yung pong district director. Yung pong district director ang magde-determine sa kanyang district kung saan po kasi since siya ang nakakalam sa kanyang area, so saan niya po ide-deploy yung RPSB niya na na-train po natin. So, depende po sa peculiarity sa isang district. So, katulad sa Eastern Police District, meron silang isang napakalaking barangay doon. So, yung buong train natin na personnel, mga 40 personnel, is dineploy sa isang napakalaking barangay. And dito po sa MPD, so, yung na-train po natin na 40 personnel is na-deploy po sa 3 barangay. So, it is with the yung district director po natin ang magdi-determine kung ano po barangay ang nangangailangan or focus or priority barangay na nangangailangan ng RPSB, lalo na in relation sa anti-criminality and anti-illegal drugs po. Okay. Mamaya may follow-up question yung aking partner, ano? Meron siyang concern, lalo higit pagdating dun sa mga programa, pagdating dito sa mga affected na mga areas, no. Pero meanwhile, dahil napakalayo ni Ma'am Wengko, no, napakalayo ni Major Hacosalem ngayon sa mga oras na ito, nais nating alamin dahil busy si Ma'am Weng sa napakaraming programa ng RPSB, no. So this time nais nating i-update naman si Ma'am Weng sa mga continuous na sinasagawang programa ng RPSB, ma'am. Ay, di yata nakuha ni ma'am yung ano ko? Yeah, ma'am. Hello, ma'am. Ayun, nakuha niyo ma'am yung aking query. Go ahead, ma'am. Yeah po. Okay. Ang atin pong RPSB dito sa NCRPO po ay may 3 po silang ginagawang lines of efforts. Yung tinatawag nating law enforcement operation, community engagement, and the interagency support operations. Now, lahat ng mga ginagawa ng ating RPSB po, lahat po ng mga activities nila, ay yan po ang mga sagot sa ginanap na needs assessment survey. Bago po sila nag-introduce ng mga intervention programs, yun po yung mga programa na gusto ng community or kailangan po nila talaga.
Say for example, may ginawa po kaming birth registration project or program dito sa MPD, sa Happy Land, Barangay 128 and Barangay 101. Kung saan marami po dyan ang hindi nakapag-aral dahil po wala silang birth certificate. Ang ginawa po ng ating RPSB on my level, no, sa level ko po, kami po ang nagpaalam sa local civil registrar na kami po ay tutulong kasi train po din kami ng civil registration na maging civil registration agents. Ngayon kami binigyan po kami ng task na i-process initially yung mga birth certificate ng ating mga kababayan dyan. Kasi nakita po namin, nung pumunta, yung mga 11 years old, 12 years old, kinder pa lang sila ma'am, kasi nga hindi sila tinatanggap sa eskwelahan, sa paaralan. Marami po din tayong ginanap na mga livelihood activities, kasi yun po ang mga kailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga barangay kung saan mataas din po ang kanilang unemployment rate. Ang iba nagpahiwatig na kung sana matuto sila ng mga livelihood programs para may pagkakakitaan sila. Kasi yun po lahat ng ginagawa natin, yun po yung mga nakikita nating mitigating circumstance kung bakit ang isang tao po ay hindi po magi-engage sa illegal activities. Yung sinabi ni Sir kanina, gumagawa tayo ng paraan para para maiwasan natin or matulungan natin ang ating mga kababayan na hindi gumawa ng mga hindi kanais-nais. Lalong-lalo na pag yung mga nagbebenta ng mga droga, sinasabi nila, wala silang pinagkakakitaan, yun lang ang kinabubuhay nila. So why not bigyan natin sila ng ibang paraan para sila mabuhay ng marangal. Oo nga. Sundin man nila o hindi, ma'am, sundin man nila o hindi, at least ginawa natin kung ano yung pwede. Kasi itong mga taong ito, opportunity lang talaga ang kulang sa kanila. Alam mo ma'am, tulad ng nasabi nyo, no, kaya gawin nila hindi. Parang we exerted effort, no? Parang doon pumapasok yung nagmalasakit ka sa kapwa mo and it's up to them if they will follow, di ba? Nakikita With the din natin, guidance, ma'am. of course, with the guidance and the monitoring, at least you exerted effort, we exerted effort, no, on encouraging those people, ika nga na parang, minsan nakakakita pa tayo ng parang yung mga halos wala ng pag-asa sa buhay pero nabibigyan natin ng pag-asa. Yan po ang ating mga kapulisan ngayon. Yan ang presensya ng ating mga kapulisan ngayon. Mapagmalasakit, may pagmamahal at may takot sa Diyos. O iba yun, aking M yun ha. So may follow-up yung aking co-anchor. Go ahead. Yes, sir. Yes, ma'am. Follow-up question na rin, ma'am. Dito kasi may nabanggit, ma'am, na yung category niya ng pagpili ng isang focus barangay, yung drug affectation o yung drug involvement sa mga tao sa isang barangay. Paano natin may address, ma'am? Kasi nung araw, meron tayong rehab sa barangay nung araw, ma'am. Ano yung programa na specific para ma-address po yung droga sa isang barangay, ma'am? Yeah, katulad ng sabi ko, sir, yung mga involved, like hindi naman lahat sila yung talagang seriously connected doon sa illegal drugs, but other personalities na user, mayroong mga small time na pusher, ganon. Ang point natin is let us give them option. This is the best option na pwede nilang pag-isipan ba na ba't ba ako magbibenta ng ganito kaliit na droga na may naman ako, kaya ko namang i-develop yung skills ko para magkaroon ako ng maayos na pangkabuhayan. Yung pamilya nila, of course, in support sa ating mga community-based reformation program. Kasi hindi lang yun enough na pagsabihan mo yung tao na huwag ka nang magbenta ng droga dahil may mga pangangailangan din yan. Yun ang sinusupport natin. Kaya nga tayo nakikipag-connect sa mga other agencies like TESDA, DOLE, DTI para magkaroon sila ng mga puhunan. Yun, sinusupport kasi nga nakita rin natin dahil nga sa volume ng mga nangangailangan ng mga services na ganyan, yung ating local government unit
from the barangay level hanggang sa city level na-overwhelm na sila. So hindi nila masyadong nabibigyan din ng focus yung may marami pang nangangailangan. Tayo sa level natin, we work 24/7. Alam mo yan, sir, na yung police 24/7 yan. Pwede tayong mag-immerse sa community para makita talaga natin yung problema at paano natin ma-address. And at the same time, tayo po ang magiging conduit ng mga taong ito doon sa sinasabi kong barangay local government unit, sa city local government unit, sa national government agencies. May mga pondo yan sila, may mga program, hindi lang umaabot sa mga barangay tulad ng sinasabi nating RPSB area, yung focus area natin. Kasi nga, kung ikaw ba naman pupunta sa isang maingay, mainit, magulong lugar, hindi ka na siguro mag-iisip pa na tumulong doon, no? Pero tayo, nakita natin yan sa level ng Philippine National Police through our RPSB program. Okay. This time ay naisa kong itanong kay Lieutenant Colonel Gocolan, ano? Yung PRSB po, nationwide na atin tanungin. They have to be coordinated with the local government unit. Dapat po ba yung may straight coordination nito with the local government unit? Yes, ma'am. Yun po ang RPSB po kasi before maggagawa siya ng RPSB works or activities sa isang barangay, Yes. ang una niya gagawin is mag-courtesy call po sa ating yung mayor po ng isang area. Halimbawa si mayor, yung protocol, ano? Go ahead, sir. Go ahead. Mag-courtesy call kay mayor, nandito po kami para tumulong na iparating yung programa ng gobyerno, ng national government agencies, or programa po ninyo sa mga barangay. Kasi pwede po rin po yung RPSB natin, yung programa po ni mayor, tutulungan nila yung mayor na yung programa niya makakarating po directly po sa barangay. Since alam po natin nga na yung municipal employees or LGU employees is kokonti lang. Hindi po katulad ng police na halos lahat po ng area or katulad dito sa Metro Manila, may mga precinct, police community precinct na nakadistribute po sa mga area. So, which is magiging, yung sabi ni Major Jaco Salem, na conduit po sa national government agencies. Pangalawa, is magka-courtesy call po, pagbaba po sa barangay, magka-courtesy call din po yung ating RPSB team sa barangay captain, ipapaliwanag po kung ano yung RPSB, ano yung purpose ng RPSB, at saka kung anong gagawin nila doon sa area, lalo na po yung immersion program kasi yung RPSB po is, marami po kasing nagsasabi na ginagawa na namin yan. Marami pong nagsasabi po na mga officers na sa to say, hindi man nila masyado naiintindihan yung RPSB or hindi nila alam yung concept ng RPSB. So, marami pong nagsasabi na ginagawa na namin yan, matagal lang namin ginagawa, iba lang yung pangalan ninyo. Pero ang RPSB po kasi is hindi po siya yung typical na community relation activities na ginagawa natin. So, hindi yung dati po na pumupunta tayo sa barangay na para magkaroon po tayo ng community relation activities, pumunta tayo ng barangay para magbigay ng tsinelas na hindi nga natin alam kung tsinelas ba yung kailangan nila. O pumupunta tayo sa barangay para magpakain ng mga bata o magbigay ng, halimbawa, lugaw, magpakain ng lugaw, feeding program, na hindi nga natin alam kung feeding program ba talaga ang kailangan nila doon. So, ang RPSB kasi is, before po sila, maggawa ng mga activities, katulad ng sabi ni Major Jaco Salim kanina, is magkakandak muna ng needs assessment survey. Magbabahay-bahay po sila, tatanungin po nila sa community. At least Kasi siguro, may criteria nga eh. Kasi may criteria nga po, ano? Yes po. Tatanungin po nila sa community kung ano po, meron na po siyang survey na nagawa or questionnaire.
So tatanungin po sa community kung ano pong pangailangan ninyo, ano pong problema ninyo, ano pong pwedeng maitulong ng local government, ano pong pwedeng maitulong ng barangay government unit, and of course yung national government agencies. So yun po ang ginagawa po ng RPSB natin. Hindi po siya yung typical or yung nakasanayan natin na community relation activities. And expound ko po yung in relation po sa community engagement na 5-point agenda ni Chief PNP. Chief PNP. Since ang RPSB po, katulad na nabanggit ni Major Jaco Salem kanina, meron siyang 4 lines of effort. Isa po dyan yung community engagement. Ang community engagement po, hindi po yung pupunta ka sa barangay para engage mo yung ibig sabihin yung literal na engage. Ang ibig sabihin po ng community engagement, kasi term po yan ng RPSB. Ang ibig po sabihin ng community engagement is i-strengthen po natin yung barangay-based peacekeeping institutions katulad po ng mga BADAC, katulad po ng Barangay Peace and Order Council at yung mga BIN. And yung i-strengthen po natin yung BBI po natin or Barangay-Based Institution. Katulad po ng example po ng Barangay-Based Institution po natin is yung Barangay Peace and Order Council or Barangay Development Council, yung Barangay Council for Women. Those are examples, no? So, hindi po sa typical or regular na ginagawa natin na community relations, wala po yan. Hindi po natin yan ginagawa. Pero si RPSB po, isa sa missions po niya is itong mga barangay-based peacekeeping institutions or barangay-based institutions na hindi po masyadong active or hindi na-activate, i-strengthen po, tutulungan po yan ni RPSB na maging functional. Kasi yan po ang basic na tumutugon sa pangangailangan ng barangay. So isa po yan sa mission po ng RPSB. Okay, napakaganda nung nakakataba ng puso na katulad kay Major Jaco Salem kanina, habang ipinapaliwanag niya yung mga concerns ng RPSB, damang-dama mo yung malasakit para sa ikakabuti ng bawat isa. So this time, alamin naman natin we only have about actually overtime na tayo, pero we are going to ask for the other programs and projects na at the same time marami pang fina-focus na isinasagawa ang ating RPSB. Let's hear from Major Jaco Salem, ma'am. Yes, ma'am, ngayon, bago lang po kami nag-conduct ng medical mission sa isang relocation site doon sa may Camarin, Barangay 175. Very, grandiose yun nandun lahat, libreng tuli, pap smear sa mga kababaihan, meron po tayong check prenatal care, meron po tayong dental, then X-ray, ECG, libre po yan, handog ng SM Foundation. Kasama din po natin ang ating Regional Medical and Dental Unit. Kasama rin po natin si Manila Central University. Ngayon po, aside dun sa medical mission na ginagawa natin, kasi naging problema pala sa NCRPO, maraming walang tuli. Kasi nga, matagal po yung nagkaroon ng tinatawag nating face-to-face na gamutan. Wala namang tuli online, no? So, marami pa pong tumanda na mga kabataan. Meron po din tayong mga projects na nakikita natin, yung pag-provide ng ating mga RPSB ng solar lights para doon sa mga madidilim na lugar, lalong-lalo na para maiwasan yung magkaroon ng krimen na magaganap. Nagkaroon po din ng mga patubig program ang ating RPSB. Meron po ding bayanihan, lalong-lalo na po sa ating mga
informal settlers na tinulungan ng barangay para po ma-maximize yung budget. Nag-volunteer po ang ating mga RPSB na libre na lang po yung labor nila. Then, marami po din, aside din yan, katulad ngayon, nagkakaroon po kami ng priority namin ngayon ang birth registration program. Para po, ngayong pasukan, marami na po mga out-of-school youth ang ating matutulungan. Dahil libre naman po ang paralan, yun lang po, kulang lang talaga ng documents ang ating mga kabataan. Lalong-lalo na yung mga papasok ng grade 1, ng elementary. At sa ngayon, yan po, at gusto ko lang po ding talagang i-shoutout ang ating regional director dahil talagang pinupukpok niya ako araw-araw na gawin yun. Gusto niya na talagang bago siya, yung kanyang liderato bilang regional director ng NCRPO ay magiging hindi makakalimutan talaga ng napakaraming residente ng National Capital Region. Okay, with the 5 minutes na allotted sa atin, let's start from yung kanilang parting message. Maigsi pala ang 1 hour kila ma'am, meron lang tayong 15 minutes na kinuha for the report, but the 1 hour is napakaganda ng programa, touch ako, lalo-lalo na kapag mararamdaman mo ang pagmamalasakit sa isang nangangailangan, namumutawi sa kanyang kapwa. Higit sa lahat, sa ating mga alagad ng batas. So, papaiyakin na naman kita. Okay, this time we are going to ask for the parting messages of our guests. Coming from the RPSB, siguro we will start from the supervisor, the chief, assistant chief ng RPSB, Police Lieutenant Colonel Yancy Boots Gokolan, sir. Yes po, sa ating mga tagapakinig or lalo na sa mga RPSB teams natin na na-deploy po sa mga barangay or mga target barangays natin, RPSB barangays, gusto ko lang po sila encourage na katulad po ng sabi ng ating regional director na i-devote natin yung at least 6 months ng service natin sa government wholeheartedly. I-devote natin yung 6 months ng service natin sa barangay. Parang i-focus natin, bigay natin yung buong puso natin, yung buong sipag natin for 6 months of our career. Dadalhin po natin doon sa target barangays natin. Tulungan po talaga natin sila na kung ano yung mission natin doon, gawin po talaga natin for the 6 months lang po. Ayun po ang ano ko natin sa, lalo na sa mga RPSB teams natin. Okay. So this time, atin namang hingan ng parting message ang The Action Woman. Police Major Haku Salem, ang action woman ng RPSB, ARCAD, NCRPO. Ma'am? Yes, ma'am and sir, maraming salamat po sa pag-invite po sa amin sa inyong program. At gusto ko lang din po pasalamatan ng ating mga kababayan dyan sa National Capital Region sa pagtanggap po ng ating Revitalized Police sa Barangay Program, lalong-lalo na sa mga barangay captain, sa mga punong barangay, sa ating mga city mayors na sumusuport, and of course, ang ating mga district director sa pag-support din sa program ng ating regional director. Mula ngayon, kami po ay magsisikap upang madagdagan po ang aming serbisyong iaalay sa inyo sa pamamagitan ng ating Revitalized Police sa Barangay. Magandang hapon po sa ating lahat at good luck sa inyong napakagandang programa. So once again, mula po sa aming mga puso, taos-puso po ang aming pasasalamat sa ating sabayan na naging panauhin partner, officers from the RPSB Revitalized program sa Barangay pala yun, and all of them coming from the Regional Community Affairs and Development and Affairs Division. Ano ba yan? Regional Community Affairs Development
Affairs and Development Division. Partner, paalam ka na. Yes ma'am, muli po binabati ko na rin po na shout out sa staff ni CDDS Office, si NUP Jun Manlutak at saka focal person ng RPSB ng EPD. Walang iba kundi si Police Sergeant Alvin David. Maganda nga po sa mula po sa Eastern Police District. Muli po, ang Eastern Police District ay handang magbigay ng serbisyo, no? Kahit saan, kahit kailan, yan ang tatak ng Team Pamamarisan. Okay. Okay, sabi nga niya kahit saan, kahit kailan, yan ang tatak ng Pamamarisan. Once again, thank you very much po sa ating Technical Engineer Arnold. Thank you sa aking co-anchor, sa aking pilot. Again, muli po tayo magkarinigan sa darating pong Martes. Magandang hapon din sa ating The Action Man, the man behind the LBKM, Police Colonel Ben Leonard Capili, Ma'am Kat Capili, at kay Sir Gantang, kay Lieutenant Colonel Gantang. Again, ito po ang inyong abang lingkod at 4 na chief of police ng EPD, no? Mandaluyong, Police Colonel Cesar Herente. Pasig, Police Colonel Sacro. Police Colonel Castillo Marikina. The other one? Reglos. Mandaluyong, Police Colonel Reglos. Again, thank you very much. Ito po ang Nyabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Unang araw ng June yung Martes. Hindi, pang ilang araw na yon. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.